And I am so excited sapagkat ang assurance na tayo po hindi lang tinatahanan ng banal na Espiritu, kung hindi yun pong katotohanan na bawat hakbang siya po'y atin pong kalakbay. Ang Panginoon po, hindi tayo iniiwanan. At yan po ay atin pong tinalakay po a great deal about the Holy Spirit na nasa atin, nakasama po natin sa lakbayan na ito. At atin pong natutunan last time, a great deal about the Holy Spirit. At nakakatuwa po, sapagkat ang Panginoong Banal na Espiritu na siyang atin po ngayon na paksa, sangayon po sa ating serye, nakita ho natin po that He is our divine helper, our guide, our teacher. He is our actually everything. Everything we need upang atin pong ma-enjoy ang buhay na ito. Everything we need to secure this life is found in the Holy Spirit. And we praise God because the Holy Spirit is now in us. Nasa atin ang banal na Espiritu. Tayo ba excited dito? Meron ba malakas na amen po? Salamat sa Panginoon sapagkat having known it, alam po natin that we are fully assured ng sinasabi sa atin ng Biblia na hindi lang tayo nag-uumalab sa atin pong paglakad po sa buhay na ito at sa ating relasyon sa Kanya, but we are also sealed, sabi po ng Biblia. Sa Ephesians 1:13, sabi po ng talata, we are sealed sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo po'y selyado. At ang pagiging sealed na siya po nating magiging paksain na siyang atin pong series this month of May concerning the Holy Spirit. Ang sabi po ng talata, we are marked in Him with a seal. Sabi nga natin sabay-sabay, seal. We are sealed. At hindi lang po yan, kundi ganun din sa Ephesians 4:30, pinakita po sa atin that we are sealed. We are sealed for the day of redemption. Ang pagiging selyado, alam natin yan, di ba? Tinatatakan. Tinatatakan. Talagang fully secured. Kung paano, halimbawa, isang sulat ay pinadala sa iyo, secured na secured, may selyado na nagpadala. At ito po'y ginagamit po, actually, ito pong sealed, doon po sa ancient times, ang mga alaga po nila, gaya po ng baka, tinatatakan po nila, siniselyuhan, parang nagbabagan na tinatakan. Na kahit saan po makarating yan, ay hindi napuahang rin ng iba na kunin pa sapagkat meron ng tatak. Tinataka na. Sealed na. At ito po ay merong seguridad and this means ownership. Nakatatak na sino ang nagmamay-ari. At ang banal na Espiritu po binigay sa atin, ibig sabihin tayo pagmamay-ari na ng Panginoon. Through that seal of the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, pagmamay-ari ka na ng Panginoon. Ang ating katawan, ang lahat-lahat sa atin po, selyado. Pag sinabing selyado, fully safe, protected, secured. Kaya ho tayo selyado. Kaya ang atin pong makilala, ang banal na Espiritu sa ating buhay, nakita ho natin ang mga katotohanan yun. Ngayon ang kailangan na lang natin po, ay yung atin pong ilapat ito sa ating buhay, paano ilapat? Yung katotohanan ng pagiging selyado, markado, tinatakan. Kailangan na lang po natin itong lakaran ng pamuhay. Sa verse 16, which is our key verse, nakalagay po dyan, paano? Pagiging sealed po natin, kailangan lang nating lumakad sa banal na Espiritu. Hindi lang lalakad na kasama po niya, kung hindi, lalakaran mismo natin, ipapamuhay natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sapagkat siya po ang ating lahat-lahat. Ang Panginoong Jesucristo na siya na maalam at sinabi niya, ako'y pupunta na at babalik sa kanang kamay ng aking Ama at ipapadala ko sa inyo ang another advocate. Yung advocate na yon means everything to us. He is everything to us. And that's the reason why ganoon po tayo po naka-excited po na siya ipamuhay at maranasan sa araw-araw. Kaya nang sabihin po sa atin na ang banal na Espiritu, kailangan na lang natin pong lumakad po nakasama siya. Kaya our topic says, living in the Spirit. Mabuhay sa banal na Espiritu. At pag tayo po'y nabubuhay sa banal na Espiritu, we are living in the Spirit, that means the following. And we are excited with the Word of God. Pag tayo po'y mabubuhay sa banal na Espiritu,
ganito ang mga sumusunod na mangyayari po sa atin. Sabi sa talatang 16, you will not gratify the desires of the flesh. That means, number one, bilang selyado ng banal na Espiritu at mabubuhay tayo sa banal na Espiritu, hindi tayo matatalo ng ating laman. We can always rise above our flesh and naturally follow the Holy Spirit Himself. Tayo po ay tagumpay sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay. Meron bang malakas na amen dyan? No. Yung bang malaman mo ikaw ay tagumpay, hindi ka na mawawalan ng loob. Hindi ka naman lalata. Hindi ka magiging mukhang kawawa sapagkat alam mo at alam natin po that we can always rise above our situation. Lahat ng problema, alam natin po tagumpay. Tayo po, ang ating buhay ay buhay na buhay at hindi tayo maaalipin pa ng mundong ito. Neither ng atin pong laman. Hindi tayo po kayang itumba sapagkat sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay tagumpay na. Come on. At bilang isang tagumpay, papayagan ko bang ako'y maging talunan pa? Sapagkat ang nasa akin at ang nasa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa nasa mundong ito. Sabi ng 1 John 4:4. 1 John 4:4, ang nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa nasa mundong ito. Kaya talagang sobrang tagumpay yan. Siya na nasa atin ay greater than the one who is in the world. Kung yung mundo hindi magtatagumpay sa atin, ikaw pang sarili mo, papahibayaan mo, papayagan mo ba na ikaw ay talunin? Ang nasa atin ay higit na makapangyarihan. Pero sa totoo lang, sa atin pong buhay na nangyayari, why is it that there are times tayo ay na-overcome ng laman? Why is it that there are times we feel so weak? Ang dahilan niyan, hindi ho tayo lumalakad sa banal na Espiritu. Ang dahilan niyan, hindi ho tayo nabubuhay sa banal na Espiritu. Yan po sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, verse 15, verse 18. Ganyan po sabi. Romans 7:15. Sabi po, I do not understand what I do. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan ginagawa ko. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Ayan. Yung bang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ano, parang may kanta yatang dati yung ganyan. Ano? Yung gusto kong bumait, pero di ko. Ayan, sabi mo na kanta. Pero dito yata kinuha yun. No? Meron akong mga bagay na gustong gawin, pero di ko magawa. As if parang mahina yung aking laman, yung aking kakayanan. Bakit nangyayari yan? Ang sagot, verse 18. Dito, verse 18. Sapagkat yan ang ating makasalanang likas, sinful nature. Sinful nature. Kaya pagka hindi ang banal na Espiritu ang nabubuhay sa atin, tayo po ay nadadaig ng atin pong makasalanang likas, dating pagkatao. Ang totoo, tayo tagumpay na. Pero bakit nangyayari ganun sa atin? Tayo'y natatalo pa sapagkat lumang pagkatao. Pero diyan ba? Iyan ba ang ating destino? Hindi naman eh. Sabi ng verse 25, ibaba pa natin ng konti, verse 25, dahil kay Kristo, nagtagumpay na tayo. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Tayo'y pinalaya na. Tayo'y tagumpay na. Meron bang masiglang amen dyan? Tagumpay na tayo eh. So then, I myself, in my mind, I'm a slave to God's law. But in my sinful nature, a slave to the law of sin. Kung bakit tayo po, we feel weak. Kasi dating pagkatao yan. Pero binigyan na tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. Opo, ang laman pagka pinagbigyan, sabi nga ni Pastor Herman kanina, yun po ang nananalo. Pinagbibigyan mo yung dating pagkatao, kaya nananalo yung luma. Pero tayo ngayon bago na. Sino binago na tayo ng Panginoon? 2 Corinthians 5:17 yun, di ba? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Woo!
Wala na'y dati. Huwag mo nang pagbigyan pa yung dati. Kaya nga ganda ng mga patutong na papakinggan natin. Kanina, kay Brother Arnel Kaslib, dati po, alipin ng mga bisyo. Ganon din kay Brother Jepo, yung kanyang patutong nakaraan, di ba? Naalipin dati ng mundo at ng bisyo. Subalit ngayon, tayo bago na. Tanong mo uli sa katabi mo, binago ka na ba talaga? Yan. Mukhang may pagdududa, no? Alam niyo sabi ng Biblia, tayo binago na ng Panginoon at hindi na po yung dating pagkatao. Kaya ho, maliwanag po sa atin, balik ko tayo, back to the text. Sabi po nung talata, hindi na natin po papayagan ang dating pagkatao. Okay, verse 16 and also verse 17. Luma na yun eh. Dati na yun. Back to the text. So from now on, sa ating teksto, Galatians 5, 16 to 17. Pinakita ko sa atin doon na hindi na natin po hahayaan ang makasalanang laman. Kaya sasabihin ko po sa inyo ang totoo, sapagkat tayo may bago ng pagkatao, kaya ho tayo bumabagsak, hindi dahil sa mas malakas ang old nature, kundi dahil sa ating pinagbibigyan ang makasalanang likas. Kaya tayo bumabagsak. At mali yung sasabihin nating tayo'y tao lang, sapagkat tayo'y pinananahanan ng banal na Espiritu. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo, buhay ka pa ba? Humihinga pa ba yung katabi mo? Pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Kaya wag mo sabihing tao ka lang. Nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya tayo po'y puspos ng banal na Espiritu at nandyan po ang ating kalakasan. Atin lang pinagbibigyan. Kaya po yung salitang gratify. Iyon po, ating pinagbibigyan lang ang ating laman. Pero ang totoo, bago na tayo. Ang totoo, kailangan na lang po nating lumakad sa banal na Espiritu sapagkat tagumpay na tayo. Huwag na nating papayagan pa na ang laman ang mag-ahari sa ating buhay sapagkat hindi po yan ang nais ng Panginoon. Opo, totoo. Ang laman, mahina yan. Tingnan natin po yung verse 17. Diba makikita po natin, for the flesh desires what is contrary to the Spirit. Kailan natin nakokontra ang banal na Espiritu sa ating buhay? Kapag ka po ang laman na ang nangunguna. At tayo po hindi nabubuhay sa laman, kundi nabubuhay tayo para sa kanyang kapurihan at sa kanyang karangalan. Meron bang palakpak para kay Lord? Holy Spirit, we give you glory. Hallelujah. Kaya pag tayo po'y lumalakad sa Kanya, naluluwalat ang Panginoon, they are in conflict with each other. So that you are not to do whatever you want. Kaya hindi ho yung pagbibigay sa laman. Ang kagalakan natin ay yung gawin kung anong gusto ng banal na Espiritu. Sa bawat relasyon, pag meron pong kumukontra, hindi na ayos ang relasyon. Katabi mo ba ang asawa mo? No? Pagka nagkokontrahan kayo mag-asawa, hindi magiging matibay ang relasyon. Amen? Kung katabi mo asawa mo, sabi mo sa kanya, pinaparinggan ka na ng pastor. Kinokontra mo, hindi tuloy maayos ang relasyon. Lagi tayong may sinasabi, hindi dahil makausad-usad. Ang banal na Espiritu, pagkokontrahin natin, meron siyang direksyon, pero lagi tayong merong dahilan. Lagi tayong merong excuse, hindi tuloy maayos ang relasyon eh. Sabi ng Bible, lumakad ka at mabuhay ka sa banal na Espiritu at makikita mo, ikaw ay laging magtatagumpay. Meron bang uling amen dyan? Opo, ang disenyo ng Panginoon is for us to live this kind of life na ang galawan po natin ay ang kanyang kaharian. Na kung saan natin pong titingnan ang ikalawang bagay. Sabi po ng talatang 19 hanggang mga sumusunod, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery. Next, ano pa mga gawa at galawan ng laman? Idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, meron pa. And envy, drunkenness, orgies, and the like. Binilang ko, 15 yan. 15. Alam nyo bang
yung isa lang doon ang manguna sa buhay mo, sira na agad ang iyong kaugnayan at relasyon sa banal na Espiritu. Yung tayo lang ay mabuhay sa sexual immorality, sira na ang relasyon. Diyan sa 15 yan at meron pang and the like, ibig sabihin marami pang iba. Hindi kailangan nasa yung lahat ng yan para masira ang ating paglakad sa banal na Espiritu. Isa lang dyan, wala na. Na-discarrel na ang atin pong journey. Pero tingnan muna po natin po ang sinasabi ng bunga ng Espiritu. 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy. Bilangin nga po natin, ha? Ready? Love, 1. Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. How many? Siyam. Very good. Husay natin magbilang. Mahusay sa math. Against such things, there is no law. Ibig sabihin yan, yung law kasi, yun yung laman. Yung law, yun po yung dating buhay natin. We were under the law then, but now we are no longer under the law. We are under the grace of God. Grasya ng Panginoon. Yun pong kanina, galawang pang mundo, nandiyan lahat ng bisyo. Nandiyan lahat ng gawa ng laman. Subalit sa 20-23, ito po ang galawan ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kaya ikalawang bagay, pag mabubuhay tayo sa banal na Espiritu, ibig sabihin po niyan, we are enabled what? To live out kingdom living. Kingdom para sa kanyang kaharian. Hindi po sa ating kaharian, kundi sa kaharian ng Panginoon. Ano pong klaseng galawan yan? Sa Roma 8:9, dyan po ay nakatala ang galawang pangkaharian ng Diyos. Tayo po ay inilagay ng Diyos, Roma 8:9, nilagay ng Diyos sa bagong realm. Bagong kaharian. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Nasa kaninong paghahari tayo? Nasa kaninong kaharian? Sa Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Sino ba sa atin dito ang nakay Kristo? Magsabi ng malakas na Amen. Tayo po ngayon ay nasa realm ng banal na Espiritu. Kaya dapat galawan po natin, hindi mundo. Sapagkat tayo bagaman nasa mundo, hindi naman tayo taga-mundo. Taga-langit tayo. Ang mga taga-langit pumalakpak sa Panginoon. Amen. Sabi po, dineklara po yan ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 17, verses 15 to 17. John 17, 15 to 17. Tayo po, sabi ng Bible, John 17, 15 to 17, my prayer for you is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Ang panalangin ni Jesus sa Ama, hindi ko sinasabing tanggalin mo sila sa mundo, kundi proteksyonan mo sila. Sapagkat bagaman tayo hindi taga rito, sabi ng verse 16, come on, verse 16, they are not of the world, even as I am not of it. You are not of the world, we belong to the Lord. We are not of this world, we belong to the Lord. Kaya po, ano sabi ng verse 17? Hindi kasi tayo taga-mundo, kaya ang prayer sa atin, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang panalangin ng Panginoon, proteksyonan mo sila, hindi sila taga-mundo. Ikaw ba, naniniwala ka bang hindi ka taga-mundo? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. At pwede mo bang sabihin sa kanya, para kang hindi taga-mundo? No. Talaga naman, totoo naman. Hindi ka naman talaga taga-mundo. Nasa mundo tayo, pero ang galawan natin, hindi pang mundo, kundi ang ating galawan, pang Espiritu ng Panginoon. At ang galawang pang Espiritu, nakikita ang gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ngayon, babalikan po natin po yung Galatians 5:22-23. Ito po'y napakahalaga, sapagkat mapapansin natin po na ang bunga ng Espiritu Santo ay fruit.
Ilan ho ba ang bunga? Ilan nga uli? Siyam. Pero bakit fruit of the Spirit? Why not fruits of the Spirit? Siyam yan eh. Tama bang grammar? Fruit of the Spirit? Siyam. Sapagkat ang tinutukoy po ay gawa, united work of the Holy Spirit in us, na hindi ito ating imbensyon, hindi tayo ang lumikha, hindi tayo nagsisikap na magkaroon ng joy, peace, forbearance, love, kindness, goodness, faithfulness, self-control, etc. Hindi tayo nagpapakahirap para maproduce yan, kundi pag tayo po'y lumalakad na sa banal na Espiritu, automatic, nasa iyo na ang lahat ng katangiang yan. Ibig sabihin, puno ka na ng pagmamahal. Pag lumakad ka sa banal na Espiritu, hindi mo problema ang magmahal. Hindi mo problema ang pagkakaroon ng kagalakan. Hindi mo problema ang pagkakaroon ng kapayapaan. Hindi mo problema ang pagkakaroon ng kindness, goodness, etc. Sapagkat fruit of the Spirit, pag lumakad tayo sa banal na Espiritu, automatic, nasa atin lahat ang mga bunga ng banal na Espiritu. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Opo, sa mundong ito, isang kasalanan, wawasakin tayo. Pero isang Espiritong kumikilos sa atin, nilalakaran natin, tayo po'y tagumpay. Sinasabi po ng Biblia, dapat ang atin pong kaisipan, pananaw, ay hindi po yung parang buhay Kristiyano, parang buhay pakikipaglaban. Parang lagi ka nakikipag-away. But the truth is, that is a wrong perspective. That this life is not a life of struggle. Pagka ganyan, ang mangyayari sa ating buhay, hanggang sa mamatay, nakikipaglaban. Pero ang buhay natin is not a life of struggle. Our life is a life of victory. Not struggle. Pagka struggle, lagi ka nakikipaglaban. Sabi ng Roma 8:37, Roma 8:37, you are more than conqueror. You are more than conqueror. Tayo higit pa sa mapagtagumpay. At alam niyo po ang konteksto nito kung ano? Yun pong galawan kanina, sinabi ko kanina. Kinote natin, Romans 8, verse 9. Pagka ang galawan natin, banal na Espiritu na, ibig sabihin, ito yung sinabi, galawan ng banal na Espiritu, ang resulta niyan, atin pong mapanghahawakan na tayo higit pa sa mapagtagumpay. Ang higit pa sa mapagtagumpay, magsabi ng malakas na amen at may malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! 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 Higit pa sa tagumpay. Amen. At pagka higit pa sa tagumpay, therefore, hindi yung struggle sa akin na magkaroon ng kaligayahan. It's not a struggle for me to have that self-control because I live in the power of the Holy Spirit. It's not a struggle for me para po maging mabait sapagkat nabubuhay ako sa banal na Espiritu. It's not even a struggle for me to have that peace sapagkat lumalakad ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang galawang ko ay hindi mundo. Ang bigay ng mundo ay kaguluhan. Subalit ang bigay ng Panginoon ay kapayapaan. Amen. Kaya we always ask ourselves, kaninong galawan ba ang buhay natin? Are you living for the kingdom of God? If you're living for the kingdom of God, sabi ng pastor naman kanina, yun ang lahat-lahat eh. Nandiyan ang sekreto eh. Sa Matthew 6:33, unahin mo, Matthew 6:33, unahin mo ang kanyang kaharian at lahat ng mga bagay. Idadagdag na lang sa iyo. Nandiyan pong sekreto ng lahat-lahat eh. Living in the kingdom of God, and this kingdom of God, uulitin natin po, hindi ho material na bagay ang nagkokontrol. Kundi the Bible tells us very clear, the kingdom of God is not a matter of external world. But it's a matter of love, joy, peace. Yung mga binanggit po sa atin kanina. Pagka nasa atin yun, nasa atin ang lahat. Pag nasa atin ang banal na Espiritu, I tell you, nasa atin na ang lahat. Those who are not living in the Holy Spirit will always feel lacking in anything na hindi maipaliwanag. But Romans 14 verse 17 says,
Romans 14:17, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sapagkat once you have all this, sabi kanina ng Matthew 6:33, you will practically have everything in this life. Sapagkat pag ating itinuon ang ating mga mata sa Panginoon, bahala na ang Diyos sa mga bagay na narito sa ating tabi. Kapag maayos ang ating kaugnayan sa Kanya, inaayos niya ang lahat ng bagay sa ating paligid. Kaya ba ng Diyos yun? Kayang-kaya ng Panginoon. Basta't ating ituon, kaya this is an encouragement to all of us. Walk in the Spirit, maintain our close connection and meaningful connection with the Holy Spirit. The promise of God, we will have everything. Sapagkat nasa atin na ang lahat kapag tayo nabubuhay para sa kaharian ng Panginoon. Kingdom living. Maraming mga tao po, ang sila po ay nagdadalamhati sapagkat maraming mga hinihingi sa mundong ito na hindi napapasa kanila. Kung bakit nagpapatuloy po ang ganong pakiramdam, sapagkat hindi po ang kaharian ang iniisip. Sapagkat sa kaharian, nandyan na ang lahat-lahat. Kapag hiningi natin ang kaharian ng Panginoon, Luke 12:32, pinakita sa atin ng Panginoon, it is His joy to give us even the kingdom. Luke 12:32, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Gusto ng Panginoon, napasaganain ka, ibigay sa iyo, even ang kanyang kaharian. Wala siyang ipagkakait. Pagka inuna natin ang kanyang kaharian, ibibigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Meron bang malakas na amen? Meron bang malakas na palakpak dyan? Hallelujah! Pag inuna mo ang kanyang kaharian, ibibigay niya at paparanas sa iyo ang kanyang kaluwalhatian. This is God's promise. Even the Lord Jesus Christ Himself came here not for His own, but for God's kingdom. And we are advancing the kingdom of God in our lives. At pangatlong bagay at panghuli, kapag atin pong pinamuhay ang banal na Espiritu sa ating buhay, sabi po ng verse 25 is this. Verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Since we live by the Spirit, let us keep in step. Keep in step means keep in pace. Keep in pace ay bawat hakbang with the Spirit. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nauna. Kundi lumalakad kang kasama siya. And we become sensitive and discerning. Panginoon, gaano kabilis? Panginoon, gaano kabilis? Panginoon, gusto mo bang ako'y bumagal? O gusto mo ako'y umatras muna? Let us keep in step. Keep in pace. Bawat hakbang with the Spirit. Sapagkat pinamumuhay natin ang banal na Espiritu, huwag kang magpapatiwanan sa Kanya. Ang Biblia po ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin na ang bawat hakbang, siya ang ating masusumpungan. We always consult Him every step of the way. David, nung siya po ay inanoint bilang King of Israel, in 2 Samuel chapter 5, verse 19 and verse 23, 2 Samuel 5, 19 and 23, we were told, nung siya ay pinagbantaan na, kaka-appoint niya lang at kaka-anoint bilang hari, ang ginawa niya, tumawag siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako ba ay aatake? Aatake ba, O Lord? Ano ang sagot ng Panginoon? The Lord answered, attack! Go! For I will surely deliver the Philistines into your hands. Wow. Kahit siya'y magaling, matagumpay, very smart, pero sabi niya, Panginoon, ayokong magpatiuna. I need you to guide me. Kaya he inquired of the Lord, sabi ng Panginoon, go! Subalit, the same chapter, different verse 23. Verse 23.
pangalawang pagkakataon, matapos niyang magtagumpay, here comes again ang mga kaaway na hindi nadala. Subalit si David, hindi siya nag-assume na hindi niya sinabing, total ako'y magtatagumpay, total ako'y magaling, ako na bahala. At siya'y napalagay na at naging komportable. Hindi ganon. Kung hindi, sabi niyang talata, so David inquired of the Lord again. Ano ang sabi ng Panginoon? Do not. Nung una, go. Subalit ng pangalawa, do not go straight up. At merong instruction ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, ang hirap kapag ikaw ay naging komportable na sa isang bagay, na maayos ang lahat, hindi mo na napapanatili ang ugnayan mo sa Panginoon. You're no longer praying, you are not reading your Bible. Hindi ka na rin kumukonsulta sa mga kapatiran. You are no longer asking for the prayer. Masyado ka nang mayabang. Kung si David ay nagmayabang, ano ang nangyari sa kanya? Siya'y magiging talunan. Sapagkat ang direksyon ng Panginoon ay iba. Sa mga panahon pong ito, we are really hardly praying and seeking for God's direction in our lives, lalo na po sa aking asawa. Isang blessing po sa akin is, everyday yan, merong talata na babasahin, papakita, at sasabihin niya, God is speaking, God is speaking. Dati, ibang-iba ang paraan at sistema ng buhay. Pero ngayon, she is really seeking what is the will of God. Anong kalooban ng Panginoon? Ang kailangan lang natin ay manatili at mag-flow with the Spirit. Always inquiring of Him and asking, Lord, gusto mo na ba talaga? Panginoon, gusto mo bang ako'y magbukas na ng negosyong ito? Gusto mo bang ako'y mag-asawa na, Panginoon? Sino nagtatanong ng ganyan? Panginoon, gusto mo na ba akong mag-asawa? Sabi ng amen. Yan. May asawa ka na eh. Hindi, biro lang na. Alam niyo minsan, ganun ang natin eh. Nangyayari sa atin eh. We don't flow with the Spirit. Ang sabi ng Panginoon, go! Make disciples. Ang Panginoon, habang siya ay naglalakad, nakita niya ang mga taong kahabag-habag. He felt compassion. And if you have that compassion, ibig sabihin, you are just flowing in His compassion. Lord, kung nakita kong nahabagkat na awa ka, the same compassion that you want for me sa aking kapitbahay, sa aking kaopisina. Lord, the same compassion para sa aming bayan, sa aming bansa. Anong nais mo? We don't just live for our family. We also live for our nation. We live for our mission. We ask the Lord. So meanwhile, what we have to do? Sabi po ng talata ng Biblia, John chapter 2 verses 4 to 5. John 2, 4 to 5. Mary has taught us how to remain in flow with the Spirit. Sabi ng Panginoon Jesucristo, Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. Bakit mo ko pinapakailaman at pinangimasukan? Yung panahon ko, hindi pa dumadating. Parang hirap ho, pagka minsan, naintayin at antabayanan kung ano ang kanyang kalooban. Pero yung kanyang kalooban lang po talagang sigurado sa mundong ito. Nothing is so sure in the world. Only His will is sure. Kaya, for that, iintayin natin at antabayanan ng kanyang kalooban. Meron bang malakas na amen? Lord, ano yung kalooban? Sapagkat ito lang talagang may kasiguruhan. Sabi po ni Mary, sabi po ng Panginoon, why do you involve me? Pero si Mary, imbis siguro mag-react, nanay. Pero sabi ng verse 5 ito, sabi niya, verse 5, His mother said to the servants, do whatever He tells you. Gawin mo kung anong gusto ng Panginoon. That is remaining and flowing in the Holy Spirit. Do whatever He tells you. If God wants you to give, give. Hindi mo isipin ang iyong pangailangan.
If God wants you to serve, serve. If God wants you to make a sacrifice, make a sacrifice. Do whatever He tells you. Sapagkat ang paglakad sa banal na Espiritu, sometimes merong pangungusap ang Panginoon, you find it and you feel it, parang medyo mahirap. But without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Di ba Hebrews 11:6? Hebrews 11:6. Kung walang pananampalatayang hahakbang ka, hindi mo siya mararanasan. Ang banal na Espiritu nangungusap. Gusto niyang kumilos. Kaso, wala ho tayo pong paghakbang na ginagawa. Wala ho tayong gantimpala sapagkat ayaw nating humakbang. Ayaw nating mag-flow. Let it flow. Hayaan nating sumunod lang tayo. Hindi sa agos ng mundo, kundi sa gawa ng banal na Espiritu. Pag merong pinapagawa sa atin, just do it. Luke 1:38 says, Luke 1:38, be it unto me according to your word. Sabi po ni Mary, Lord, mangyari po kung anong gusto mo. May your word to me be fulfilled. Hayaan po ninyong ako'y mag-flow. The Bible tells us that we should walk and live in the Spirit. Sapagkat nandiyan na ang kasiguruhan, nandiyan na ang kabuluhan, nandiyan ang kulay ng buhay. Remember, the Holy Spirit is indwelling us. Remember, the Holy Spirit is in us. Siya ang ating kasama. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. At tayo po, kailangan lang nating lumakad sangayon sa kanyang patnubay. Oh, Holy Spirit, manifest in my life. Let us pray.